Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Ganaro family, Peñarroyo family, Jose and Manuela Beray, Elenita Cascasan and family, Rigacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Princess Senet Arce, Ferdy and A.G. Del Mondo, Romeo Lana, Divisoria Traders Cooperative, Pontilla family, Balawag family, Tina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Atlo Alcover. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Ronald Salamat, Ronaldo and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Denny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Berna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quesmondo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crami, Jasmine Sibildia Lim, Carolina and Modesto Belbaino, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Season, Hel Kalina, Telma Viterbo, Leonardo Villaruel, Carmelita Ekban, Lilita Labong, Zini Lago, Annalie Eusebio, at Jovi Dano. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Veletio Panco, A.G. and Ferdy Del Mondo, Daphne de la Vica, Kelly Sabado, Norma Matutina, Rowena Lona, at A.J. and Ferdy Del Mondo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Chodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Asosina Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Yesta, Bert Yesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilario Taray, Josephine Valdisimo, Jeronimo de los Santos, Marcelino, Sidney, Pastor, Dominga, Marcelino Remedios, Pastor Junior, Celso, Eulalio, Pio, Estrella, Marshall, Regino, Adila, Marilo, Jesus and Erlinda Vico, Ria and Corsino, Rosalino Portelio Sr., Olieta Chodora, Alejandra, Maria, Antonio Macam, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jamie Evangelio, Joseph Matutina, Emeros Teres Caidic, Dolores de la Torre, Resme Robles, Aurelia, Arlinda, Mary Soto, John Michael Cruz, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucina Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisantos Santo,
Rodolfo, Victoria, Digna Kalina, Benedicta Francisco, Sinaida, Lolita Lasaga, Jose Ferro, Rosito, Herminelda, Eleuterio, Marlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Julieta, Sidney Zamora, Marcelino Astovisa, Corazon Briasa, Hansel Dilantal, Arlinda Lunday, at Teresita Advincula. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. At ng Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Walhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngalan ng Ama at ng Anak. Amen. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos Ama, sapagkat lubhang maawain ang Diyos Ama, gayon din ang pagkamaawain ng mabuting pastol na si Jesucristo, sapagkat tayo rin nilikha na nakawangis ng Diyos, likas sa atin ang awa at malasakit sa kapwa. Ipanalangin nating mapagyabong pa natin ito. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Ora Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ng papuri sapagkat ngayon ika'y piniling isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawin ng papuri, bayan mawin.
Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di mababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan mawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan mawit ng papuri, bayan mawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, Itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa inyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Sa halip na ipagtanggol at busugin ang bayan ng Diyos, inabuso ng mga hari at ng mga pinunong relihiyoso ng Huda ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Inilagay nila sa panganib ang mga tao. Nakialam ang Diyos at nangako ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Padudusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan
at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginagawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Pasisimulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating pong aawitin. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kadimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastor ko'y Panginoong
Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Itinuturo ni Pablo si Jesus bilang ating tagapamagitan sa Ama at sa isa't isa. Siya ang nagbuwag sa lahat ng balakid na naghihiwalay at naglalayo sa atin sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ipinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na pinaghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanyang ang dalawang bayan at naghahari ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus
at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Upo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. At balikan lang po natin ng kaunti ang narinig natin na ebanghelyo noong nakalipas na linggo kung saan ay pinagkalooban ni Jesus ang 12 alagad at ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo o masasamang espiritu at sila ay isinugong dala-dalawa at pinagbilinan na wag na magdadala ng kung anuman maliban sa tungkod at sandalyas. At ipinagbilin din ni Jesus na sa bawat tahanan na kanilang pupuntahan ay iwan nila o ang kanila pong ipagkakaloob ay kapayapaan. Sabi din po, kung maibigin sa kapayapaan ang mga nakatira doon sa bayan na yon, sasa kanila ang kapayapaan. Pero kung hindi, ipagpag ninyo ang inyong sandalyas upang pati yung alikabok sa inyong mga paa ay maiwan doon sa lugar na yon. Yun yung bilin ni Jesus bago niya sinugo itong mga alagad. At ngayong linggong ito, masayang nagbabalik ang mga alagad at masayang nagre-report kay Jesus base doon sa kanila pong mga naranasan. Totoo nga, kumbaga hindi sila pinabayaan at talagang naranasan nila yung mga kagilagilalas. Na hindi nila ma-imagine siguro noon na magagawa nila, pero dahil sinunod nila ang bilin Jesus, kung kaya ito ngayon, masaya silang nagre-report, iniuulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro sa mga taong. Kaya maganda rin po na mapaalalahanan tayo. Kamusta po ang inyong linggo? Ano nangyari sa inyo? Kahit ito lang, linggong ito, balikan lang natin, itong sakop natin. Isang linggo, kamusta po? Mabuti? Gaano kabuti? Kasi pwedeng, di ba, ngayong linggong ito, wala kang ginawang masama. Pero mayroon ka bang ginawang mabuti? O sa buong linggong ito, tumunganga ka lang. Sa buong linggong ito, wala lang. Isip ka lang ng isip. Tandaan mo, mayroon kang misyon. Kaya nga sa tuwing matatapos ang misa, hinahayo tayo. Pinapaalalahanan tayo na may misyon tayong dapat gawin. So ngayon, nagbabalik tayo, nagtitipon tayo. Masaya ka ba na nagpupunta dito? Masaya ka ba na makikipag-usap sa Diyos? O pagpunta dito, reklamo ang ating pong isasambulat, ang ating sasabihin. Ganun na naman. Lord, wala na naman kaming pera sa linggong ito. Lord, may nakaaway na naman ako ngayong linggong ito. Sinabi ba sa atin nung nakalipas, humayo kayo at mamoblema kayo?
Humayo kayo at makipagchismisan kayo. So, kamusta ang linggo natin ito? Para bang dito, no, sa karanasan ng mga alagad, naging productive yung mga alagad. At kaya sila, no, naging matagumpay ay dahil sinunod nila kung ano ang bilin ni Jesus. So ngayon, ulitin ko ang tanong, kamusta ang linggo ninyo? Kamusta yung isang linggo ninyong paglalaba, pamamalansya, pagluluto? Masaya nyo bang nagawa yan? O puro reklamo? Sa mga nagtatrabaho, naging productive ka ba din sa inyong trabaho? O lagi na lang nagrereklamo? Ang tagal naman ng sweldo. Ubos na ang sweldo. Kasi yung, di ba, yung makita mo na naging productive ka, ibig sabihin, nagkaroon ka ng silbi sa linggong ito, malaking kaginhawahan yon o sa nararamdaman ng isang tao, nagkakaroon kasi ng sense of purpose. Di ba? Yung nagkakaroon ka ng purpose. Kaya yung bagay, di ba, yung alam mong nakakapag-provide ka, alam mong may naibibigay ka, di ba kaligayahan ng tao yun, na malaman mong mayroong kang naibigay. Ba't ganyan ang mga mukha? Nung nakalipas sa linggo, ganyan na rin. Lugto na. Ngayon, lugto pa rin ang mukha. Bagsak pa rin ang mukha. Kailan ba aangat yan? Kahit may sakit ka, no? Kahit kung anumang, nandyan na yan eh. No? Yung high blood mo, andyan na yan. Yung ano pa bang sakit nyo? Diabetic, nandyan na yan. Hindi na mawawala yan. Pero hindi ibig sabihin na magmumukmuk ka at ganyan na yung mukha mo at sasabihin mo na lang na wala ka ng silbi kasi lahat ng tao, hanggat nabubuhay, may silbihan. Maliban na lang sa kung paano mo nga ito tinitingnan. Kahit may sakit ka, magagawa mo pa rin kung ano ang misyon na ibinibigay sa iyo. Kaya nga kung may sakit ka, pero lumabas ba sa bibig mo ang salita ng Diyos? Kapag may nakikipag-usap ba sa iyo, na ituturo mo sa kanila yung mga bagay na itinuturo ni Jesus? O nandoon, may sakit ako, kawawa naman ako. Bakit inahayaan ng Diyos na manatili ang sakit mo dyan? Pwede naman yung, di ba, may himala. Pwede mawala yan. Pag check up nyo bukas, wala ka ng sakit. Pero pinapayagan ng Diyos na manatili ang sakit na yan sa iyo. Hindi para parusahan, kundi sa pamamagitan ng sitwasyon mo, maipagpatuloy mo pa rin at magampanan mo kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Yung maiparamdam mo lang, di ba, na mayroong kapayapaan, may paramdam mo na mayroong kang kapanatagan kahit ito ang sitwasyon mo. Pagtugon na yon, sa panawagan ng Diyos na humayo kayo, ibigay ninyo ang kapayapaan sa mga tao. Ngayon, ulitin ko, kamusta ang linggo ninyo? Gaano po kayo naging productive? Pag sinabing productive, gaano ka nagkaroon ng silbi? Sa bahay ninyo, sa lipunan, sa paligid. Hindi tayo tinitipon lang ng Diyos para, no? Kung tutuusin nga po, ito ay pagtitipon ng mga isinugo. Ito ay pagtitipon din ng mga taong may ipinagawa ang Diyos. Kaya sinasabi, di ba, hindi naman nauubos eh. Kaya nga dito, di ba, sinundan sila ng napakaraming tao.
Marami na silang nagawa. Marami nang natulungan, pero hindi pa tapos. Pero ang sinasabi, sige, pumunta muna kayo sa isang ilang na po, pahinga lang kayo ng kaunti. Pahinga lang. O ito, pahinga ito. Isang oras lang ito. Mamaya, balik na naman kayo. Pero pagbalik niya ba, ano ba, mag-iingay ba kayo? Magre-reklamo na naman. Pinagpapahinga lang kayo para ma-recharge kasi maraming gagawin, marami pang, napakarami pa. Hindi nga natin hindi ito nare-realize ng napakaraming tao. Gaya ng sinasabi ko, ilang libon tao, Katoliko ang naririto sa parokyang ito. Pero ilan lang tayo dito. Yung iba nasa online. Kasi hindi nakikita na sinasabi ng Diyos, magpahinga muna kayo ng kaunti. Tapos tuloy. Tuloy ang gawain, tuloy ang laban, tuloy ang misyon. So hindi tayo pinagkakaitan ng Diyos na makapagpahinga ng kaunti. Parang nasa ganun, nalalaman din natin po kung nasa direksyon pa ba tayo? Nasa tamang direksyon pa ba tayo sa ating ginagawa? Kayong mga mag-asawa, okay pa ba kayo? Kayong pamilya, okay pa ba kayo? Yung mga lingkod ng barangay, okay pa ba kayo? Yung mga lingkod ng bayan, okay pa ba kayo? So, bigyan natin ng halaga ang pagtitipon na ito. Ito yung ilang na pook na sinasabi ng Diyos na magpahingan muna kayo ng kaunti. Pakinggan natin lagi sa Jesus para nang sa ganon magkaroon ulit tayo ng panibagong pananaw, panibagong pag-iisip at pagtingin sa atin pong mga buhay at misyon sa araw-araw. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mangmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na malas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, at ang mga pinunong laiko, nang sa gayoy patuloy silang mangalaga ng iyong bayang hinirang at mag-aling ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ng halimbawa ni Jesus na mabuting pastol. Maawain, mapagkumbaba at tapat sa sinumpaang tungkulin, pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas
ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkahandili ng pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa upang manatili silang tapat sa iyong kalooban. O Diyos Ama, naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayon manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay dagdian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga natatanging kahilingan para sa ating mga pamilya, agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Lahat ng ito'y mula sa iyo, muli ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak
ng Birheng bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapuliwan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka
na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Tumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman, tayo ay nagdadala ng malitan ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-awitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may